Lolo, pwede pa help po? O bakit? May crush ka na? Hala, si Lolo. Sa assignment ko po. Ito po kasi ang question. Bakit hari ng mga ibon ang Philippine Eagle? Wala naman po yata siyang corona. Wala nga. Pero kung titignan mo yung mukha niya, parang siya mismo ang nagsasabing, hindi ko kailangan. Ang intense nga po niya tumingin. Di ba? Mukha siyang si Dean ng gubat. Yung tipong hindi pa sumisigaw, tumatahimik na lahat. Parang boss mangalo. Nako, huwag ka mag-comment ng ganyan kapag nasa campus tayo ha. O siya, umupo ka na rito at makinig. Kayo rin class, magsiupo na't manood. Pag-usapan natin kung bakit ang ibon na ito ang pinaka-feared, pinaka-respetado at pinaka-pinag-aawayan sa picture-taking dito sa Pilipinas. Bakit tinawag na hari ng mga ibon ang Philippine Eagle? Ipaliliwanag dito sa The Taglish Explainer. Magandang araw, class! Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life. Ngayon, tatalakayin natin ang isang tanong na mukhang simple pero malalim kapag inusisa. Bakit tinawag na hari ng mga ibon ang Philippine Eagle? Sino ang nagbigay ng titulong iyan? At bakit walang kumukwestiyon? Unahin natin ang malinaw. Ang Philippine Eagle ay hindi tinawag na hari dahil sa yabang. Tinawag siyang hari dahil wala siyang kaagaw. Sa mundo ng mga ibon sa Pilipinas, siya ang pinakamalaki, pinakamalakas, at pinakadominant na raptor. Kapag dumating siya, ang ibang ibon ay hindi nagrereklamo. Umaalis na lang sila. Leadership by presence. Ang Philippine Eagle, nakilala sa siyentipikong pangalan na Pithecopaga jeffrey, ay isa sa pinakamalaking eagle sa buong mundo batay sa haba at lawak ng pakpak. Umaabot ito ng halos 1 metro ang taas at ang wingspan ay maaaring umabot ng 7 talampakan. Ibig sabihin, kapag binuksan niya ang pakpak niya, parang sinasabi niyang, sa gilid kayo may dadaan. Kaya naman ito ang largest of the extant eagles in the world by length and wing surface area sa kasalukuyan. Noong una, tinawag itong monkey-eating eagle dahil napansin ng mga unang siyentipiko na kabilang sa kinakain nito ang mga unggoy. Pero class, wag nating husgahan. Hindi siya maarte, opportunistic predator siya. Kumakain siya ng flying lemurs, ahas malalaking ibon, at kung ano pa ang kaya niyang hulihin. Hari nga eh, hindi siya namimili sa menu. Ang Philippine Eagle ay unang na-discover ng British naturalist and explorer na si John Whitehead sa Samar, Philippines, noong 1896. Ipinangalan niya ito sa kanyang ama na si Geoffrey Whitehead. Bakit siya tinawag na hari? Dahil sa ecological role niya. Ang Philippine Eagle ay isang apex predator. Ibig sabihin, wala siyang natural na kaaway sa tuktok ng food chain. Siya ang tagapagbalanse ng ekosistema. Kapag nawala siya, nagkakagulo ang populasyon ng ibang hayop. Parang si Dean na kapag nag-absent, biglang maingay ang buong school. Isa pa, ang Philippine Eagle ay monogamous. Isang partner lang sa buong buhay. At class, sa panahong uso ang ghosting, red flag culture, at it's complicated, ang ibong ito ay tahimik na nagsasabing, commitment is still possible. Hari na nga loyal pa, ngunit ang pagiging hari ay may kapalit. Ang Philippine Eagle ay napakabagal magparami. Karaniwan, isang sisiw lang kada 2 taon. Ibig sabihin, bawat pagkamatay ng isang agila ay hindi agad napapalitan. At dito pumapasok ang problema. Dahil sa deforestation,
illegal logging, pagmimina, at pagkawala ng tirahan, unti-unting nawawala ang kaharian. Sa kasalukuyan, tinataya na mas mababa na sa 500 pairs at 1,000 individual na lang ang natitirang Philippine Eagles sa wild. Ang malungkot na realidad, class, ang hari ng mga ibon ay nanganganib sa sarili niyang kaharian. Ang Philippine Eagle ay opisyal na idineklarang pambansang ibon ng Pilipinas noong Hulyo 4. 1,975 sa bisa ng Proclamation No. 600 at 15 na nilagdaan ni former President Fidel V. Ramos. Pinahahalagahang species ng mga birdwatcher mula sa iba't ibang panig ng mundo. At kung may pambansang ibon, may pambansang responsibilidad. Hindi lang siya symbol sa logo. Dapat siya ay pinoprotektahan. At bakit bagay na bagay sa kanya ang titulong Hari? Tingnan ninyo ang mukha niya. Mayroon siyang crest of feathers na parang korona. Ang mata niya ay matalim, seryoso, at parang may alam na hindi niya sasabihin. Hindi siya cute. Hindi siya cuddly. Hindi siya mascot material. Siya ay dignified, authority ang dating. May mga conservation efforts na isinagawa tulad ng sa Philippine Eagle Foundation. Dito, pinoprotektahan, pinalalaki, at pinag-aaralan ng mga Philippine Eagle. Hindi madali ang trabaho. Ang pagpapalaki ng isang agila ay hindi parang pag-aalaga ng lovebird. Kailangan ng siyensya, disiplina, at mahabang pasensya. At sa kabila ng lahat, nananatili ang Philippine Eagle bilang simbolo ng pag-asa. Kapag may na-release na eagle sa wild, parang sinasabi ng kalikasan, may laban pa, hindi pa tapos ang kwento. Kaya class, bakit tinawag na hari ng mga ibon ang Philippine Eagle? Dahil siya ang pinakamatibay, pinakarespetado, at pinakamahalagang ibon sa ating ekosistema. Pero tandaan ninyo ito, ang isang hari ay hari lang kung may kahariang nagmamalasakit. At kung sakaling may magtanong sa inyo, bakit mahalaga ang Philippine Eagle? Ang sagot ay simple. Dahil kapag nawala ang hari, may mali sa buong kaharian. Maraming salamat, class. Subscribe na para sa Daily Dose of All Things Pinoy videos. Ako si Prof. Ipaliwanag and this is the Taglish Explainer Channel.